Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, ngayon pong linggong ito, napakarami po ng ating kailangang ipanalangin. Lalo pa nga po sa misang ito. Unang-una po dyan, ang pasalamat sa ating kakaroon po ng bagong Santo Papa, si Pope Leo XIV. At ngayon din po, ating napanalangin ang lahat ng mga nanay. No? Ang mga nanay po ngayon po ay Mother's Day. And of course, bukas po ay araw po ng halalan dito po sa ating bansa. Kaya ating panalangin din ng ating bayan, ang lahat ng mga kandidato at ang lahat ng mga botante. Tayo pong lahat. And of course, ating isama ang lahat po ng mga panalangin ng mga tao pong humihingi o nagpadala, nag-request po ng panalangin dito po sa estasyon ng Radio Veritas. Ang lahat po ng intensyon na ito, ating itaas sa Diyos Ama, kasama ang ating Panginoong Jesucristo. At upang tayong lahat ay marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, buong kababaang loob, atin munang aminin ang ating mga nagawang pagkukulang laban sa Diyos at laban sa ating kapwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaramal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon, aming Diyos, hari ng
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo po kami upang kami mapabilang sa mga mailigayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng apostol na idinangal, na siyang namagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Perga, nagpatuloy maglakbay sina Pablo at Bernabe at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga nahikayat sa Judaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinarangalan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat sa kagandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang maraming tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni Pablo at Bernabe, "Sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, kaya't pupunta kami sa mga hintil. Sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hintil upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hintil nang narinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya. At sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon, ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalaya sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga roon at sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan.
Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero. Nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. At sinabi ng isa sa mga matatanda sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang mga damit. Iyan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw-gabi sa templo niya. At ang nakaluklok sa trono ang kukupkup sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw. Hindi na sila mabibilad sa araw o mapapaso ng anumang matinding init. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay. At papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Kilala rin nila. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ni numan. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni numan sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang linggo po sa inyo, mga minamahal na kapanalig, sa lahat pong nakaantabay ngayon sa Radyo Veritas 8/6, sa atin pong AM broadcast, sa atin pong live streaming, sa atin pong Sky Cable broadcast, and of course, sa atin pong mga manonood sa TV5, at ang ating mga kasama po dito sa Veritas Chapel. Magandang umaga po sa inyo. At nabanggit ko nga po kanina, we have a lot of things to be thankful for ngayon pong linggong ito na kasama po sa atin pong misa. At nabanggit ko nga, una na dyan ay ang ating pagkakaroon ng bago pong Santo Papa. Pero alam niyo, nung isang araw, napakarami po nag-text at nagsasabi, Father, sayang, hindi Pilipino naging Santo Papa. No? Maraming sayang, Father, no? Pero alam po ninyo, pag ang mga kardinal, pag inyong makausap, wala po sa kanilang may gusto na maging Santo Papa. Hindi po biro ang gawain ng Santo Papa. Katunayan po, every time meron pong Santo Papang ma-elect, ang unang-una pong pinupuntahan ng kardinal na na-elect
bilang Santo Papa, yung isang kwarto, ang tawag po ay cry room. Doon po humahagulgol yung kardinal na nagipong Santo Papa kasi bilang tao, ang tanong niya, Lord, bakit ako? Bakit ako? Napakabigat pong obligasyon yan. Bukod po sa 1.4 billion Catholics, alam niyo naman, pati po yung problema ng mundo, kailangan mo ring tugunan. Yung kagutuman, yun pong gera, yung pong mga tao pong walang kamuang-muang nagibiktima po ng away-away ng mga bansa. Lahat po yan iniisip ng Santo Papa. Kung kaya, in a way, sabi ng Cardinal Tagle, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Diyos. May Santo Papa, pero hindi ako. Kasi hindi po biro po ang trabaho ng Santo Papa. Pero gayon pa man, matapos ma-elect po yung Santo Papa, ang lahat ng mga kardinal ang sabihin nila, kasama mo kami, no? Susuporta kami. No? Patuloy pong ipagdasal ang Santo Papa, maging Pilipino man o hindi. Pero po, ang mahalaga po dyan, ipagdasal ang lahat po ng mga kardinal, obispo, mga pari. No? Tangay pong lahat. Ngayong linggo pong ito, ang tawag ay Good Shepherd Sunday. Ito po ang pinagdiriwang every 4th Sunday of Easter. Ito pong araw na ito ay pinagdiriwang, or this feast ay pinagdiriwang po para humingi po tayo ng dasal, tayo mga tao, mga manampalataya, ipagdasal na sana tumawag pa ang Diyos ng marami pang mga pastol. Alam niyo po ba, kasalukuyan, ang sabi daw ay meron pong 1.4 billion Catholics. Pero apart from 1.4 billion Catholics, mayroon lamang pong mahigit kaunti 400,000 priests. Imagine po ninyo yun. Bilyong-bilyong Katoliko at daang libo lang po yung pari sa buong mundo. Ang ratio daw po is almost 1 priest is to more than 3,000 po faithful. At may mga bahagi po ng mundo na mas marami pa. Kung kayo po ay isang magulang, mayroon kayong 5 anak, hindi biro yon. Kung kayo isang teacher, mayroong 50 estudyante, good luck sa inyo. Kung kayo po ay pari, mayroon kayong 3,000 pong kailangang alagaang kauluwa, hindi po biro yon. Kaawaan kami ng Diyos. Mga minamahal, speaking of conclave at Good Shepherd Sunday, noon pong isang araw, matapos po yung conclave at makapag-elect na po ng bagong Santo Papa, nag-press conference po yung 3 kardinal na Pilipino. At nakakatuwa, nagbahagi po sila ng kailang karanasan doon po sa conclave. At naalala ko, si Cardinal Ambo David, nag-share po siya na, grabe tayo mga tao pala, yung cellphone, halos tayo po ay dependent na doon. Ultimo alarm clock, yung cellphone. Kaya pag mawala yung cellphone, parang malaking bagay ang nawawala sa iyo. Katunayan, totoo naman po yan, no? May mga bank transactions na po ngayon sa cellphone, no? Yung buong contacts mo naroon, mga kaibigan mo naroon. Parang malaking bahagi ng buhay mo ay naroon. Kaya ang cellphone ngayon, napaka-secure. May mga tinatawag silang biometrics. Bukod sa PIN number, no? Yung PIN number, may mga biometrics pa yan, no? Yung iyong daliri, isang pindot mo lang, alam niya, yung may-ari ang humahawak sa akin. Paglagay mo ng cellphone sa iyong mukha, yung facial recognition, alam niya, yung may-ari ang may hawak sa akin. Pag hindi po may-ari ang humawak sa kanya, yung cellphone, hindi bubukas. Mabuti pa yung cellphone. Yung cellphone, yung may-ari, kilala. Tayong mga tao, ang sabi ng Panginoon, siya ang mabuting pastol. Kilala ko yung aking mga tupa at sana kilala rin ako ng aking mga tupa. Ilan po sa mga tao ngayon na hindi nakilala kung sino ang Diyos o mayroon nga bang Diyos? Kung kaya totoo po, ito yung ating panalangin this Sunday na tunay, mas marami pang tao po ang tawagin ng Diyos, ipadala sa Kanya pong ubasan, magpahayag ng mabuting balita, magpaalala tungkol sa tama at mabuti at umiwas sa masama at hindi totoo. Ito po ang trabaho ng mga pari, ng mga pastol o ng mga tao pong tinawag sa iba't ibang bukasyon.
ang tumugon sa tawag ng Diyos, maging tinig niya sa kanyang bayan, maging mga pastol. Ito po ang ating pinapanalangin. No? Mula po noong 1963, noon pong tinayo po o itinatag ang kapestahan pong ito po yung atin pong dalangin na sana mas maraming tao pang magpakilala nang sa gayon, maraming tao pang makakilala sa atin pong Diyos. Father, how can we say yung tupa, kilala yung kanyang pastol? No? Ano ba yung aming unang-unang kailangang malaman? Of course, unang-una po diyan, yung mga utos po ng Diyos. Ito po yung paraan ng Diyos upang tayo po ay magabayan. Na tunay nga, sana kung ano po yung tama, ano po yung mabuti, ay atin pong gawin at sundin. Kung ano po yung masama, kung ano po yung hindi tapat at hindi totoo, huwag pong gagawin. Mas maraming tao po sana ang makinig. Siguro po, mga magulang, mga nakakatanda po sa atin, minsan yan po yung ating reklamo, Father. Grabe naman kasi mga tao ngayon, yung anak namin, yung mga kabataan ngayon, parang ayaw na makinig. Turo ka ng turo, ayaw naman makinig. Sana po bilang mga pastol na mga nakakatanda, huwag tayong panghinaan ng loob. Ang bawat tao po nagpapahayag ng tama, mabuti ng mabuting balita, ang ating ginagawa, nagtatanim tayo ng binhi. Maari pong yung tama at mabuting pinahahayag mo, hindi ka agad tanggapin o paniwalaan. Pero naroon na yan, naitanim mo na yan. Malay nyo, mamayang gabi, paghiga nung taong nakarinig ng iyong sinabi, mag-iisip yan. Magbilang ka ng ilang araw, yung katotohanan ng iyong tinanim sa taong yan, tumutubo na. At maya-maya, magulat ka, yung tao, sumusunod na. Yung anak mo, minsan para bang ayaw makinig sa iyo, huwag kayong panghinaan ng loob. Magtanim lang po kayo ng kabutihan, ng mabuting asal, ng mabuting turo. Hindi ba tayo, nung tayo po yung mga bata, parang ayaw nating makinig sa ating mga magulang? Pero nung tayo lumaki na, anong ating sabi? Tama si mama. Tama si papa. Tama yung lola ko. Ibig sabihin yan, yung tinanim sa atin dati, tumubo. Nagkaroon ng bunga. At tayo ngayon, hanggat maaari, gumagawa po ng tama. Huwag kayong panghinaan ng loob bilang mga pastol ng ating pamilya, komunidad, na tayo po ay magpahayag ng mabuting balita. Maaring ngayon, dito, hindi pa makinig at sumunod. Pero sa takdang panahon at paraan ng Diyos, tutubo ang mabuting balita. Susunod ang mga tao, magkakaroon ng bunga. Huwag po kayong panghinaan ng loob, maging mabuting pastol. Ang Diyos po ang inyong kasama. At siya po ang magpapatubo ng inyong tinuturo. Yan po yung una. Ipanalangin natin na sana maraming pang mga pastol, mga pari, mga magulang, mga leader. Bukas po, eleksyon. Yan po yung ating pinapanalangin. Mga taong nagtuturo, nagpahayag at gumagawa ng mabuti. Magtatanim ng kabutihan sa kanila pong mga nasakupan. Pangalawa po, ang tinig po ng Diyos ay marinig mo sa iyong konsensya. Maraming tao ngayon, hindi na po konsensya ang pinapakinggan. Alam po nating lahat, yung Diyos po sa bawat tao, naran po yung kanyang tinig. Na kaya nga di pag tayo gumawa ng masama, parang ang bigat sa loob. Kasi nakakakonsensya. Yung Diyos may sinasabi sa iyo. May mga tao po, mas malakas pa ang tinig po ng pera kaysa sa konsensya. Alam po ninyo, pag ang Diyos nagsalita, gumawa ka ng mabuti, umiwas ka sa masama. Yun po yung tinig po ng ating konsensya. Wala namang pakinabang ang Diyos pag siya po ay nagtuturo sa atin. Dahil po ang Diyos, perpekto na. Pero po ang tao, sa tuwing po siya ay lumalabag sa kanyang konsensya, yung tama pong alam niya, hindi niya ginagawa, ang nabibiktima ng kanyang masamang gawi, siya din. Halimbawa po, bukas, eleksyon. Ang yung konsensya, sabihin sa iyo, huwag mong ibenta yung boto mo. May mga tao sabihin, hindi ka naman kayang pakainin ng konsensya mo. Sige, ang ginawa, yung boto, ibinenta, kung sino-sino ang binoto. Totoo, hindi siya napakain ng kanyang konsensya ng ilang araw. Siguro yung kanyang nakuhang pera, ilang araw, may pagkain, may pambili. Matapos ang ilang linggo,
yung pera, ubos na. Pero yung taong binoto na masama yung ginagawa, ayan, ilang taon, ilang dekada, nanakawan ka. At ang masama, pati yung kinabukasan ng anak mo, ninakaw na. Hindi ka nakinig sa iyong konsensya. At ang sabi mo pa, hindi ka kayang pakainin ng konsensya mo. Pero ang masama, ninakawan ka na. Pati ang kinabukasan mo at ng mga anak mo, nanakaw pa. Ang dahilan, hindi nakinig sa tinig ng Diyos sa pamamagitan ng konsensya. At huling-huli mga minamahal na kapatid, ang tinig ng Diyos ay yung marinig din po sa tinig po ng mga dukha. Hindi ba ang sabi ng Diyos, ano man ang iyong ginagawa sa mga pinakahamak mong kapwa, ginagawa mo sa akin. Yung mga taong itong humihingi po ng tulong sa atin, totoo po, tinig po ng Diyos yan. At tuwing tayo po ay nakikinig po sa tinig ng Diyos, nagbibigay po tayo, tumutulong po tayo, maganda po ang bunga sa atin. Ibig sabihin po niyan, pag tayo po ay namimigay, hindi po tayo alipin ng material na bagay. Malaya po tayo sa pagkaalipin sa mundong ito. At tayo po ay malayang makasunod sa atin pong Diyos. At bukod pa riyan, alam mo, sa iyong puso dahil nagbabahagi ka, nagkakaroon ng puwang ang biyaya ng Diyos. Marami po sa mga tao ngayon, yung puso, punong-puno ng materialismo. Kung kaya, kataka ka, bakit hindi makapasok yung biyaya ng Diyos? Wala nang puwang, wala nang espasyo, wala nang kwarto para ang biyaya ng Diyos ay makapasok kasi punong-puno tayo ng pagmamahal sa bagay ng mundong ito. Sa tuwing nagbabahagi po tayo, nagkakaroon po ng espasyo yung ating puso at yung grasya ng Diyos nakakapasok. At ang pinaka-importante sa lahat, sa tuwing tayo po ay nagbabahagi, ang sabi ng Diyos, may gantimpalang nag-aantay sa iyo sa aking kaharian. Mga minamahal na kapatid, ang Panginoon po ay ang mabuting pastol. Wala po tayong duda doon. Ginagawa niya ang lahat. Katunayan, miski ang kanyang buhay, inalay sa krus. Pero ngayong linggong ito, ang tanong, tayo ba ay mabuting mga tupa? Tayo ba'y naikinig sa kanyang tinig? Tayo ba'y naikinig sa mga pastol ng atin pong komunidad, sa mga magulang, mga nakatanda, sa mga pari, obispo, sa ating Santo Papa? Kalawa, tayo ba'y naikinig sa kanya, sa ating pastol, sa pamamagitan ng ating pong konsensya? Tayo ba ay gumagawa ng mabuti at hanggat maaari, umiiwas sa masama? At huli, tayo ba ay naikinig sa tinig ng ating pastol sa pamamagitan ng tinig ng mga dukha, kung saan tayo po ay ginagabayan niya na huwag maging sobrang nagmamahal at yumayakap sa mundong ito sa kapangyarihan at material na bagay. Sana mga minamahal, tayo ay mas matalino pa sa smartphone. Yung smartphone, magaling, no? Kanyang kilala yung kanyang may-ari. Paghawak, yung kanyang mukha, yung tinig. Sana po tayo ay mas magaling pa sa smartphone. Ating kilala ang mabuting pastol, ang ating Diyos na sa atin ay may likha at sa atin naghahangad, gumabay sa atin sa buhay na walang hanggan. Po ngayon magpahayag ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan. Doon magmula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal,
kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay magmuli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Mga minamahal, sa lahat ng panahon, humihirang si Jesus ng dakilang pastol na mga bukas palad upang maging kasangkapan ng kanyang pag-ibig sa kanyang kawan. Ihabilin natin sa kanya ang lahat ng kanyang kinatawan at nahirang para sa ganitong tungkulin. Ang ating pong dasal, Jesus, mabuting pastol, dinggin mo kami. Jesus, mabuting pastol, dinggin mo kami. Para sa bumubuo sa bayan ng Diyos, naway mapahalagahan nila ang ginagawa ng kanilang mga pastol at lubusan silang tumalima at makipagtulungan. Manalangin tayo. Jesus, mabuting pastol, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway sila'y maging mga tanda ng tiyaga, kalinga at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Jesus, mabuting pastol, dinggin mo kami. Para sa lahat ng magulang, guro at mga pinunong pambayan, naway maging tapat sila sa misyon nilang itaguyod ang kapakanan ng nasa pangangalaga nila. Manalangin tayo. Jesus, mabuting pastol, dinggin mo kami. Para sa lahat ng ina sa buong mundo, at lalo na sa ating sariling bayan, naway ingatan sila sa lahat ng kasamaan at tamasain ng gantimpala sa lahat ng kabutihang nagawa nila sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Jesus, mabuting pastol, dinggin mo kami. Para sa kabataan, nating tinatawagan ng Diyos upang maglingkod sa simbahan. Naway bukas loob nilang tugunan ang panawagan at pagsumikapan ang kanilang bokasyon. Manalangin tayo. Jesus, mabuting pastol, dinggin mo kami. Para sa ating halalan bukas, naway ito'y maging tahimik at malinis, at naway walang umiral na pamimilit, pananakot at pandaraya. Manalangin tayo. Jesus, mabuting pastol, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, atin pong itaas sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan at kahilingan, at kayo din po ang mga intensyon ng lahat ng mga taong humingi ng dasal sa pamagitan po ng Radyo Veritas. Natunay nga, ang awa ng Diyos ay sumaating lahat. Atin pong itaas ang mga bagay na ito sa gitna katahimikan sa ating Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, mabuting pastol, dinggin mo kami. Jesus, dakilang pastol, patuloy mo pong patnubayan ang lahat ng tinawag mo sa buhay relihiyoso at pamumuno sa simbahan. Nawa ang halimbawa ng kanilang tunay na Kristiyanong pamumuhay ay maglapit sa amin, ikaw na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo, mga minamahal na kapatid, na nawa itong ating hain na alak at tinapay ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo pong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako ay buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan. Hosanna. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Doon po sa mga nakaantabay sa atin na kasama po sa atin pong misa, bilang po pagkilala sa presensya ng Diyos, maaari po bang hilingin ko sa inyo ang ating pong kanang kamay, ating ilagay sa ating pong dibdib upang ating masabi sa ating sarili, tunay nga, ang Diyos ay nasa ating harapan sa anyo ng tinapay at alak. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, inyo pong gawing banal ang kaloob na ito upang para po sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili at inihain.
Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya po inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming lahat po nagpapasalamat dahil kami ngayon inyong minarapat na tumayo sa harap nyo sa misang ito para po maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin na kami na magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming obispo, ang lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Inyo rin pong alahanin, Ama, ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa pong silang lahat ay muli mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan niyo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos at amin ding ina, kaysa ng San Jose, ang kanyang kalisnisang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kasama po ang ating Panginoon, tayo sama-samang tumawag sa ating Ama sa Langit, kasama ang mga intensyon, ang ating mga pangangailangan. Tayo nakititiyak ang lahat ng ito, pakinggan ng Ama. Tayo manalangin sa panalangin itinuro sa atin ng ating kapatid at Panginoong si Jesus. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling po namin, Ama, kami po ay edya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala pong aming pinanabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, inyo pong sinabi sa inyong mga alagad at sa aming lahat dito, sa lahat na nakikinig sa iyo, iyo ding sinasabi, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya at huwag nawa po ang aming napakaraming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace po. Kapayapaan po sa inyo. Cordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei, Guido Holis, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga minamahal na kapatid, narito si Jesus, ang ating Panginoon, ang mabuting pastol, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bilang ng ating katawan, tugon ni Kristo, sa buhay na walang hanggan. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin. Pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mo pong kami ay makarating sa pastulan na nilalaan mo sa amin, ngayon at kailanman, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ito po ay panalangin para po sa halalan bukas. Samahan niyo po ang Radio Veritas, manalangin po para po sa isang maayos, mapayapa at matapat na halalan. Manalangin tayo upang sa papalapit na pambansang halalan bukas at panglokal na halalan 2025 ay tunay ng maghari ang kalooban ng Diyos na siyang gumagabay sa lahat ng bansa. Ang atin pong tutugon, iligtas mo kami, Panginoon. Pakiulit po. Iligtas mo kami, Panginoon. Mula sa pamimilit, pananakot, karahasan at terorismo. Iligtas mo kami, Panginoon. Mula sa panluloko, pagsinungaling, pagbaluktot sa katotohanan. Iligtas mo kami, Panginoon. Mula sa panunuhol, kasakiman, sabwatan upang makapandaya. Iligtas mo kami, Panginoon. Mula sa kawalang muwang, sa panlilinlang at makitid na pananaw. Iligtas mo kami, Panginoon. Mula sa pagbabanta, pananakot at lapastangang pananalita. Iligtas mo kami, Panginoon. Ang atin pong dalangin, dinggin mo kami, Panginoon. Pakiulit po. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang aming mga budhi ang siyang gawing tunay na pamantayan. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang kabutihan ng nakararami ang aming pinakamataas na layunin. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang dignidad ng tao ay palagiang igalang. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang kapuspalad at mahihina ay pag-ukulan ng higit na pansin. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang pagkakaisa ay magbigay daan sa landas ng kapayapaan at kaunlaran. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang banal na pagkatakot sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ang maging gabay ng mga nagnanais manungkulan sa pamahalaan. Dinggin mo kami, Panginoon. Manalangin tayo. Pastol ng aming kaluluwa at kapagligtas ng sanlibutan, ang politika ay iyong kaloob sa amin, isang paanyaya upang maglingkod sa iba at lumago sa kabanalan. Gabayan mo po ang politika sa aming bansa, katulad ng paggabay mo sa amin. Nawa ang aming politikal na paghilahok para sa mga botante at kandidato ay magdulot ng kaluwalhatian sa iyong mahal na ngalan at matulungan din kaming yumabong sa kabutihan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ito po ay huling panalangin. Pasensya po kayo, no? Kasi po ngayon po ay maraming tayong intensyon. At ito po ay para sa mga ina. Mga mami po dyan, mga nanay po dyan. Halik kayo dito, mami Rene at si sister. Halik kayo dito sa harapan. At kayo po mga nanay po sa bahay, sa television po, sa radyo, nasa naman po kayo. Kayo po ay yumuko. At tayo pong lahat na mga, hindi na mga nanay, no? Tayo po naman ay pag-pray po natin sila. Atin pong itaas ang ating kamay sa kanila. Manalangin tayo. Diyos na pinagmula ng buhay na Diyos ng mga babaeng banal tulad ni Sara, Ruth at Rebecca, Diyos ni Elizabeth na ina ni Juan Bautista, Diyos ng mahal na Birheng Maria na ina ng iyong anak na si Jesucristo. Digin po ninyo ang aming panalangin at pagkalooban ng pagbabasbas ang lahat ng mga ina at lolang naitipon sa lugar na ito, na ikinig ngayon sa radyo at nanonood sa telebisyon at social media. Iyo pong basbasan sila ng lakas na nagmumula sa iyong banal na espiritu, sapagkat sa pamagitan nila, nautunan ng mga anak,
at apo kung paano tumayo at lumakad, kung paano magsalita at maglaro, at kung paanong makalapit sa iyong banal na harapan sa pamagitan ng tapat na pananalangin. Pagkalooban mo po sila ng biyayang makiisa sa iyong banal na hapag, ay makatanggap ng pagkain bibigay buhay, sapagkat sila ang mga nagataguyod at nagpakain sa amin, at sila din ang nagtuturo sa amin kung paanong itaguyod ang aming mga sarili at ang aming mga pamilya. Ipagkaloob mo po sa kanila ang kalusugan, kapayapaan, ng galak at kaligayahan, at ng pagkakataong kami ay kanilang may pagmalaki bilang mga anak. Pagkalooban mo po din sila ng mga kaibigang manatiling tapat upang kanilang patuloy na madama ang iyong kalinga, pagmamahal. Gayon din aming sinasama sa panalangin ang mga babaeng walang kakalala, lalo na ang mga tahimik na tataguyod ang kanilang pamilya. Naglilingkod ng may kababaang loob, nagtitiis ng hirap sa buhay para sa kapakanan ng kanilang asawa at mga anak. Kaya ang aming hiling, O Diyos ng kadalisayan, na ikaw ay manahan sa aming lahat nandito ngayon at lahat na nakikinig at nanonood. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng mga nanay diyan, sa ngalan po ng lahat ng mga anak, nais po naming sabihin sa inyo unang-una na patawad po kung minsan yung mga anak po ninyo, kaming mga anak, matigas po ang ulo, minsan parang mga manhid, no? At minsan para pong ayaw sumunod. At kung minsan, nakakalimot. Pero nawa, kayo po ay huwag makakalimot. Mahal na mahal po namin kayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo At nawa, pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Isang Diyos. pinagpalang linggo po sa ating lahat. Amen. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.